Sige, magsugot ta sa aton pagtuon na pod karon. So, ang aton pagtulunan bahin ni sa Trinity, no. Nagapadulong kita sa Trinity. Pero aton sa pakilala dinhi nga si Jesus Christ is God, no. At the same time may mas nindot pa jud ni siya nga maklaro kung magtuon kita sa ginatawag nga Trinity o sa isa pod ka pagtulunan nga divine essence. So part na siya tanan. Sige, sa atong nga pagsugod, mag-pray ta, check sa atong kagalingon, if necessary, na something to confess, tapos ang tanan, as in everything, give thanks unto the Lord. Pag kumani na, i-voice at na ako ang prayer. Sige, let's pray. Simublaan nga may, salamat kayo sa mga higang ginatag ni mo samon, sa pagtuon of keeping on, moving on, to be like Christ, sa ginatawang nga maturity. Gandagan po kami sa teaching ministry ka confirmation ka the Holy Spirit sa pag-enlighten sa mga as our divine teacher. Okay, we are just as an instrument sa pag-communicate sa mga pulong. O maupod Father of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Subong imong mga pulong is balaan. Gani sa imong grasya sim pamagi ginaptanan ginapasalamatan sa gyapon nasalig pinagis ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. So isa-isa kabutan rin magatuon kita nga si Jesus Christ is God, no. So gipangawa na ako ni nga verses, pero at the same time magtuon kita sa ginatawag nga kay padulong man jud ni siya sa Trinity, no, kag sa ginatawag nga divine essence. So tanaw nato din ni first of all din sa Isaiah 48:16. Mga verses ni siya. Isaiah 48:16 to 17. O kung 16 lang, pwede po. Kaning chapter 48 verse 16. Nagaiskot ni sa bahin kang Jesus Christ. Natabag nga pre-incarnate sang wala pa nagpakatao ang second person of the Godhead. Nagasulti din nga, come ye near unto me. No, King James Version. Hear ye this. I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was. No, sa tawag eternity past. There am I. And now the Lord God and His Spirit hath sent me. No. So, atong ipadayag din sa pagtuon sa ginatawag nga Trinity nga si Jesus Christ is the executor of the plan hath sent me. Kag ang pulong rin nga the Lord God, nagaisgot ni siya sa God the Father. Remember nga ang God is Elohim, plural. Ang Lord nga gikan sa pulong nga Yahweh o kon Jehovah, pagkatapos Adonai, remember nga daw siya na take the name of the Lord thy God in vain. Muna nga wala sila galitok og pulong nga Yahweh nga na-address sa God o kung na-address sa ginatawag nga Lord kung i-translate siya o kung Ginoo sa to ang mga pamulong kung i-translate siya. Nga depende sa context nga pwede nga Lord nga the first person of the Godhead or Lord nga second person of the Godhead or Lord nga third person of the Godhead which is God the Holy Spirit. Pero kasagaran jud pagsulti sa God, nagaisgot yun na siya sa God the Father, the first person of the Godhead. Remember nga ang God is Elohim sa Old Testament. So nagatanaw kita sa the book of Isaiah which is the Old Testament. Kay simple pagabot sa New Testament, lahi na po siya nga pulong sa Greek, Theos siya, Theos. Theos in singular, Theoi in plural. Pero ining pulong nga Elohim sa Hebrew is plural. So nagaisgot siya ang Lord God nga member siya sa the Godhead is the first person of the Godhead which is God the Father and His Spirit which is the third person of the Godhead nagpadala sa second person of the Godhead. Nagpadala tungod kay ang second person of the Godhead is the executor of the plan. So siya tanan sa Old Testament, tapos pag-abot sa New Testament, considering ang Matthew, Mark, Luke andyan nga New Testament,
nga ang second person of the Godhead nga gipadala sang God the Father and His Spirit nagpakatao, became flesh, nagpakatao para sa pagbayad sa ato ang mga sala. He is the Lamb of God. Kay dili pwede nga ang Diyos maumubayad sa ato ang mga sala. Kay ang God is eternal. Mao gani nga si Jesus Christ is God, man. God, gitawag siya Son of God, kag man, ginatawag siya nga Son of Man. Para siya ang mubayad sa atong mga sala. Kay kung i-trace back nato sa Old Testament nga ang pagbayad sa ilang mga sala, kay wala pa man si Jesus Christ ni bayad sa ato ang mga sala o sa ilang mga sala sa Old Testament. Kay ngano man, kay si Jesus Christ or the second person of the Godhead wa pa nagpaka-tao in order to pay the penalty for our sins. So ang ginahimo nila sa Old Testament, nagahalad sila sa sin offering of burnt offering for the forgiveness of their sins. Pag-abot sa Matthew, Mark, Luke, kag John, here comes the second person of the Godhead nga nagpakatao, became man, nga gipangalanan siya nga Jesus. God is with us. But pasabot sa Emmanuel. So ang Emmanuel din na dili pangalan kundi Hebrew word na siya. Nga kung i-translate is God is with us. Nga siya ang the Lamb of God nga halad para sa kapasayloan o kung sa pagbayad sa ato ang mga sala. Mao nang ang second person of the Godhead nagpakatao, hath sent me. Kung sa 17 pa, thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel. Remember nga si Jesus Christ, salin siya sa Israel. I am the Lord thy God, which teacheth thee to prophet, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. So, I am the Lord thy God. Muna isa pagtanaw sa mga context sa Bible. The Lord is God. So, si Jesus Christ is Lord. Pero kung magsulti gani pertaining to God, nagaisgot na sa iyahang equality sa Dios. Pero pagsulti nimo nga Lord nga sa tao, nagaisgot na siya dili sa divine, kay sa tao na siya nga bahin. Kay makita naton din sa sunod nga halimbawa diri sa John chapter 5 verse 18. Tanong niyo sa John chapter 5 verse 18. Kung paano sila magamit sa ilang pulong. So, nagatayo kita by context. 5:18. So, tanaw nato din ni Jude sa Bible. Matthew 5:18. John 5:18. Sorry. Para klaro. Therefore the Jews sought the more to kill him, saka Jesus Christ, because he not only had broken the Sabbath, particular yung guys sa Sabbath, but said unto that God was his Father, meaning making himself equal with God. So sa ilang pamulong, pagsulti niya sa Diyos nga his Father, but pasabot nga naga-equal siya sa Diyos, nga pare sila sa Diyos. Basta may magsulod na po sa kung unsang panguna-una. Father, pater malang na. Okay, pater. Pero iba kung magsulti po ka nga sa pagtulo niya nga Father, nga sa prayer nga Our Father which art in heaven. Lahi na po siya nga pamulong tungod kay nagaisgot siya sa mga disciples nga sila regenerated o kung na born again nga sa pagtuo sa kay Jesus Christ as their Messiah. Kaysa si Jesus Christ mosulti nga Father, nga buot pasabot nga dili sa regenerated, kundi nagaisgot na siya nga equal to God the Father. Sa tuwa pa sa ilang panahon, kung dalo natong atong sarili sa ilang panahon sa Bible mismo by context,
Indili ka basta-basta magsulti sa Dios nga Father. Nga nagapa-equal ka sa God the Father. O kung magsulti ka Father tungod kay ikaw is sinful. Kay karon ang pulong is nothing, walay value kayo ang pamulong karon. Kay ngano, usay gani kanang mga hubog, mga nakainom-inom pa, hubog-hubog pa, magsulti nga, hallelujah, praise the Lord. Pero kung idalon nimo sa Bible nga ana nga mga sinultian, may judgment nga mahitabo. Pero karon wala. O pras na magsulti ka nga raka nga sa imo igsuon nga walay pulos sa kingdom law. Pero ang kingdom law palaboton pa, which is millennium. Nga si Christ mo reign as King of Kings kag Lord of Lords. Unsa man, patay ka. So ginatanaw nato ang context nga sa halimbawa ng John chapter 5 verse 18 nga pag-iskot ni Jesus Christ nga sa Dios nga first person of the Godhead nga iyahang amahan pakigtupong siya nga siya is God. Siyempre ginaiskot ni John o kung ginadeclare rin ni John nga si Jesus Christ is the Son of God. Diyos Jud si Jesus Christ. Halimbawa ning Mark chapter 2 verse 5. May chapter 2 verse 5. Unsa gisulti ni Jesus Christ? Ako mo konsulta ko din sa Greek eh. Son. Tiknon. Okay. Ang son din is tiknon. Oh. Okay. Kaniyo tiknon ang son. Kana tiknon. Dili siya Uyos. Dili. O uyos. Tiknon, bot pasabot niya ni nga tawod jud. So kung believer siya nga tawag nga son of God, no, kay thy sins be forgiven. Nag-escort siya sang regenerated o kung na tao pag-usab o kung believer siya. No. So, tiknon. Kay Jesus Christ is Oyos. Put pasabot nga equal to God the Father. Unsang sulti niya? Thy sins were forgiven. Thy sins were forgiven. Unsa gisulti sa verse o kung masulti ito sa verse 6. But there were certain of the scribes, kung baka ba murag mga Bible scholars ni sila, sitting there and reasoning in their hearts. Ngaunsa man sa verse 7, why that this man does speaking blasphemies? Who can forgive sins? But God only. Kinsa man ni makahatag kapasiluan sang sala? Sala nga ginatawag nga acceptable to God. Diyos lang. So lahi pun magsulti nga halimbawa may sala ko sa amigo nako nga magsulti nga pasilo ako. No, kana na nga time. Pero kung sa Dios kuan na say kanang erase jud na tanan. Nga acceptable ka sa God. Mo na nga sa ilang mga ritual nga sin offering kag burnt offering, acceptable sila sa Dios. Nga abot pasabot nga dili forgiven ang ilang sala. Erase. Praspot sa tuwa nga sa pagbay ni Jesus Christ sa ato mga sala. Pero kinsa ba in relation sa Dios nga makapasaylo og sala? Dios lang. Pero si Jesus Christ nagsulti nga ang iyang sala sa Dios napasaylo. So Dios lang ang makapasaylo og sala. Ang point ko din nga si Jesus Christ is God. Walay tao nga makapasaylo sang sala in relation sa Dios. Wala. Karon kasi Jesus Christ nakasulti nga napasaylo iyang mga sala nga wala
nga walay mga tawag ni kanang mga sin offering o burnt offering no nga relasyon sa Dios. So si Jesus Christ is God. Now, isa ka point na rin nga sa Bible, kay mao ni ilang mga pangutana mo. Wala man nag-declare si Jesus Christ nga He is God. Wala. Pero indirectly, makasulti ko, indirectly, ginapadayag niya, ginapakita niya nga siya is God. Halimbawa, ang pagsulti niya nga gipasaylo na ang imong sala. Kumbaga pa, kung i-paraphrase nato ni, gipasaylo na ang imong sala sa Dios nga Amahan. In relasyon sa Dios nga Amahan, gipasaylo na ang imong mga sala. Thy sins be forgiven. Pagkahuman, pagsulti po niya sa 5:18 nga, Father, pag-iskot niya sa first person nagadit sa kalangitan, nga nagapakigtupong sa Dios. So, iyang ginapakita nga siya Jud is equal to God the Father. Nga bisan pa di siya mosulti nga ako Dios, pero ginapadayag niya, ginapakita niya nga siya is equal to God the Father. Kaya lang ang mga tao di yun mo to nga siya is the second person of the Godhead or siya is God. Kaya mo na ilang ginaisgot. Ginahimo niya iyang kagalingon nga equal with God. Kay ang mga Parisiyo, mga scribes, Pharisees, o kung sa korte nila nga gito nga Sanhedrin, dili jud sila mo to nga si Jesus Christ is God. Mo nagipalansang nila sa cross. Sila di mo to pero si Jesus Christ kinapadayag niya nga siya is God. Halimbawa ning Ephesians 1:3. Address ata sa kwan. O sige, Ephesians 1:3. Okay. Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father. So, isa ra ni sila ang God kag ang Father tungod kay walay definite article after saan nga dapat nga mahimo nga lahi nga person nga the Father. So, ang God is the Father kag or ang Father is God of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So nag-isgot ni si Pablo sa mga Christians, no? Particular jud sa mga Christians. Kay sa Matthew, Mark, Luke andyan walay Christian din na. Remember nga ang Christian, ang first nga member sa spiritual body of Christ o kung sa Christianity is si Paul, no? Kag sa dira sa Matthew, Mark, Luke andyan mga messianic believer na sila. Believing nga si Jesus Christ is their Messiah. Messiah bot pasabot nga sa Israel lang, no? So nagatanaw kita di sa mga pamulong sa Israel lang. Now, sa isa pa kapangutana, ngano gitawag man siya nga blessed be the God ni Jesus Christ o Father ni Jesus Christ? God, tungod kay si Jesus Christ is the Son of Man. Father, tungod kay si Jesus Christ is the Son of God. So, sa God, blessed be the God, tungod kay si Jesus Christ is man. Kag Father, tungod kay si Jesus Christ is the Son of God, equal to God the Father. Muna of our Lord Jesus Christ. Muna mga magtanaw sa mga pamulong kung sa pagpamatuod kung unsang bot niya pasabot. So nagataw kita by context. So kung nato ni siya nga nga consulti man yun nga i-expand. So magatuon kita niya ni word study sa ginatawag. Mao nang buti pasabot sa the God of our Lord Jesus Christ. Tungkol si Jesus Christ is man. Mao na nga namatay siya sa ibabaw sa cross. Father, tungkol si Jesus Christ is the second person of the Godhead, the Son of God. Remember nga wala gigamit ni Jesus Christ ang iyang pagka-Diyos. Ginatawag na siya nga doctrine of kenosis, gisit aside niya ang iyang pagka-Diyos. O ang gingamit niya ang iyang pagkatao. Kay, remember,
nga kung gigamit niya ang pagka-Diyos, dili siya mamatay sa ibabaw sa cross. Pero besides niya na, voluntarily, gave up niya ang iyahang ginhawa. Kay dili po siya mamatay tungod kay siya sinless. Di po siya mamatay. Muna gisurrender niya iyang kinabuhi nga, Father, into thy hand I commit my spirit. Ang iyahang ginhawa, ang iyang breath of life, mauto namatay siya. So isa po na sa fulfillment sang prophecy nga walay bukog nga madugmok sa iya. Kay kung dili siya namatay nga early pa nga sayo, bukbukon jud ang iyang tuhod. Ni kanidre bukbukon. Kay ana man ginahimo sa mga Roman soldiers, basta di pa mapatay nga angay na unta nga mapatay, bukbukon na ang ilang ring bukog sa tiil. Kay para dili nila matus up ang ilahang ang ilang lawas kay gaana man na og sa cross. So dili na nila matus up, but pasabot nga magdaos-os ang ilang lawas na sa ilang kagalingon, malumsan nila ilang kagalingon. Gamala. Ano. Maunang si Jesus Christ was obedient unto death, even the death on the cross. So, obedient unto death, nga pagbayad sa atong mga sala, nga tawag nga spiritual death, even the death on the cross, put pasabot nga physical death, mauna na conquer niya ang kamatayon. Kay 3 days after, na-resurrect si Jesus Christ. Diri man sa John chapter 10 verse 33. John 10:33. Ang sada sa inyo da nga Bible. John chapter 10 verse 33. The Jews answered him, For a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself out to be God. Okay. Ngano nga na nagapakig-equal man siya sa Dios? Unsa man ang gisulti? Ang gisulti niya kaning verse 30. Ang verse 30 mo na yung gisulti nga, I and my Father are one. But pasabot nga nagkapakigtupong sa Dios kay neuter maning one. Dili man ibut pasabot nga siya is lalaki. Tugod kay ang first person of the Godhead o kung ang Dios is Father, lalaki, masculine. Kung dili nga kaning one is neuter. Neuter siya. But pasabot sang neuter, nagapadayag ni sa ilahang kinaiya nga I and the Father are one in essence. Pareha sila og kinaiya. So kung magpareha sila kinaiya, but pasabot nga equal to God the Father. So sa 33 mo nang tubag. Dili din sa previous niya nga mga pamulong. Dili nga halimbawa, my Father which giveth me is greater than I, and no man is able to pluck them out of my Father's plan. Mauna nga nagsulti siya nga, and I my Father are one. Nga paggisgot niya sa 30, mauning resulta niya 33. Nga makest thyself God. Kaya nag-isgot nga parehas ka mo kinaiya sa Diyos nga Amahan. Walay tao nga parehas sa kinaiya sa Diyos nga Amahan. Wala. Pero si Jesus Christ nag-isgot kay ngano? Kay He is God, the second person of the Godhead, nga nagpakatao. Maganya sa John 1:14, bisan sa Colossians, gipadang ni Pablo kag ni John sa 1:14 nga, and the Word became flesh, nga nagpakatao, ang Word which is the Lord Jesus Christ.
So blasphemy daw sulti sa mga katawan tungod kay being a man. So ang ilang pagtunga si Jesus Christ tao jud. Agahi jud og kasing-kasing. So si Jesus Christ wala nagasulti nga ginaproclaim niya nga I am God. Wala. Pero ginapakita niya nga siya is God sa iyang mga binuhatan. Sa iyang mga gawi. Okay? Amo na sulti niya, I and my Father are one. Mao po ni sa John chapter 19 verse 7. John 19 verse 7. The Jews answered him, we have a law, and by our law he ought to die because he made himself the Son of God. So sa pagiskot ni Jesus Christ, no, ang importansya sa pulong nga Son of God, sa pagiskot niya nga he is the Son of God, he is God. Sa context, sa siningang mga pamagi, mo ning pulong nga o ihos. No. Mao na nga Son. So ganiya tanaw kita tiknon. But pasabot nga ang tao nga tiknon nga Son of God makasasala siya, then pagbilib niya na kay Jesus Christ na born again siya o kon regeneration tungod kay naa na siya in Christ, mao na gitawag siya nga anak sang Dios, pero tiknon. But pasabot nga gikan sa pagkamakasasala tapos luwas na siya, anak na siya sang Dios. Membro na siya sa pamilya sang Dios. Pero kaning oihos, no, unsa ba ang pagpronounce na oihos? Ang buot pasabot niya ani nga siya is equal to God the Father. Mao na gitawag siya nga Son of God. So lahi ang tiknon nga Son of God ug kaning oihos nga Son of God nga kay Jesus Christ na address. So lain pod ang oihos nga ginatawag pod nga maturity, nga klase-klase nga mga anak, no. Pedia, tiknon, oihos, no. Blipos, iba pod. Pero kani siya nagaiskot nga he is equal to God the Father tungod kay nagaiskot siya bahin sa Dios. Okay. Ato lang napadagdre kung unsang importansya sa pulong sa Dios. So, adto ta dinhi sa Trinity. So dapat ambot kung anong pa-consider sa mga Christians sa Christendom sa atong karong nga present time sa pulong nga Trinity. Nga dapat unique ni siya sa mga Christians. Unique. Kaya ang problema manggod prastong kakuyang people nako sa una. Galibog ang iyang galibog ang iyang una-una bahin sa Trinity sa mga relasyon sa mga pastor. Kay ngano? Kay gatuo hindi nga sila o sige sila. Kay gatuo silang Trinity, no, halimbawa ng mga pastor. Gatuo og Trinity pero ang pag-explain nila is oneness. But pasabot sang oneness kanang by mood ba? Modalistic nga pamaagi. Modalistic. Nga sa oneness, usa lang ang persona sang Dios, usa. Pagkatapos, naga-function siya sa tulo ka bahin. Usa lang ka persona, pero naga-function siya sa tulo ka bahin. Ang but pasabot niya na nga kung siya naa sa iyang panimalay, gitawag siya nga amahan. No? Kung naa siya sa iyang panimalay. Pero kung driver siya, pag-abot dito sa iyang ginatrabuhan nga driver siya, gitawag siya nga driver. So, dili na siya amahan. Wala naman siya dito sa iyang panimalay.
So gitawag siya nga driver. Tapos kung maato siya palengke nga mo marketing siya, gitawag siya nga kanang mamalingkihay. Oh, mamalitay ana. So usa lang ka persona pero nagafunction siya sa tulo ka bahin. Mao nang ginatawag nga oneness. So amo nang gikaproblemahan sang ako ang kakuyang people nga sa pagkuan po ba sa sa paghuna-huna po nga nagatuo daw og oneness pero ngano nga gatuo og Trinity pero ngano nga oneness man ang pag-explain, no? So minito siya nga na-deny niya ang three distinct personalities sang Dios sang pagka Dios. Kay ginalikayan man ko niya nga basi matawag sila polytheist kanang polygamy. Polytheistic. Nga dagan nga tulo ang iyang Dios. No. Kay ang Trinity nagatuo kita sa tulo ka persona sang pagka-Dios. Pero isa lang sila ka kinaiya. Amo na ang Trinity. But pasabot nga lahi ang ilahang trabaho pero sa tatlo ka persona nga subong ang first person is God the Father, ang second person is God the Son, ug ang third person is God the Holy Spirit. Pero nahiusa sila tungod kay isa lang sila ka kinaiya. Mao na pagatunan naton sa ginatawag nga divine essence, no? Still nagatuo kita sa usa ka Dios tungod kay usa lang sila ka kinaiya. But pasabot nga co-equal, co-infinite kag co-eternal. Co-equal, pareha sila ka kinaiya. Tapos walay limitasyon kag sila is eternal, walay ending sa ilang pagka-Dios. Walay conflict sila sa ilang kagalingon. Wala. Plus ni karon sa kaning sa pagpadayag sa Salmo 110 verse 1. Psalms 110 verse 1. Balayo 110 verse 1. Unsa sulti din na be? verse 1. Okay. English mong diri. The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. Okay. The Lord shall send the rod of thy strength. Verse 1 lang. So the Lord said unto my Lord. Why mo na kinahikwan? The Lord said unto my Lord. Kay ginapakita din nga ang second person of the Godhead naa at the right hand. Remember nga ang Dios is omniscience, isa sa kinaiya sa ginatawag nga divine essence. So nagapadayag din nga si Jesus Christ naa sa tuo nga nakita ni David. Sa kay David man ang sa Salmo. Nga naa sa iyang right hand, sit thou at my right hand. So may pagtulunan po kita din nagasulti nga until I make thine enemies thy footstool. Ginatawag ni siya nga operation footstool nga pagtulunan. Ngano nga footstool man nga tamakan niya ang iyang kalaban. So makita din ni ang Lord said unto my Lord. Kag remember nga the Lord is God. So mapod ganiha ang gitan-aw nato sa John chapter 10 verse 30. I and the Father are one. John chapter 10 verse 30. And I and my Father are one. Nga bot pasabot niya na pareha sila og kinaiya. Kay kanang one is neuter, dili siya masculine, dili pod feminine, no. Kag particular jud din sa masculine kay father man.
kung dili neuter nga nagaisgot sa ilahang kinaiya, no? Parehas jud sila. So the Lord said to my Lord, parehas sila Lord, parehas sila kinaiya. So ang kada membro, matag membro sa ginatawag nga sa pagka-Dios, naay God the Father o God the Son o God the Holy Spirit. But pasabot, separate ni sila nga persona o kung separate nga individual. Ngano nga separate man? Tungod kay may ana ay ginatawag nga definite article nga the Father, God the Son o God the Holy Spirit. Na separate sila tungod sa may article. Sa tuwa pa, kung wala sa definite article nga the, isa lang sila ka persona. Diyos nga amahan, Diyos nga anak, so nga di ay sa tuwa, no? Buta na to ang definite article. Sa tuwa pa, kung wala definite article, pag-isgot rin nga God the Father, Son, and Holy Spirit, usa lang sa ka-persona. Pero kay tungod na ay definite article nga the Father, og the Son, og the Holy Spirit, nagaisgot na siya nga lahi jud sila nga persona. Meaning to say nga lahi-lahi sila nga individual. Usa ka Father, usa ka anak, og usa ka balaan nga espiritu. Mao nang ginaisgot pod sa Matthew 28:19. Matthew chapter 28 verse 19. In the name, singular, pero naay the Father and the Son o the Holy Spirit. Kay maunang role sa Greek, once nga naay definite article, lahi jud siya nga persona. So mo nang tandaan. Name singular, tungod kay usa lang sila ka kinaiya. Usa lang sila. Dili usa ka persona kay tungod may definite article, so lain-lain siya. Pero ngano nga nag-name silang tulo? Kay usa lang sila ka kinaiya. Usa lang. So nag-isgot sa usa ka kinaiya nga wala sila nagka-conflict sa iyang kagalingon nga subong tulo sila ka individual or tulo ka persona. So ang Father, ang God the Father is the author and planner. But pasabot siya ang source of all things, siya ang ginhalinan. So kung tanaw naton sa creation, kuyaw kayo ang participation sang tulo sa creation. No? Kapag sulti sang God the Father, o kung magtuon kita sa doctrine of creation, let there be light. Nag-create dayon ang God the Son nga sang light, and there was light. So nag-isgot dayon ang Diyos po nga it is good. No. Perfect. Tungod kay ang God the Son is perfect as God. So walay ikalalis. Kay usapod sila ka kinaiya. But pasabot kung unsang plano sa Dios nga mahan ug maupod ang pag-execute sang God the Son, no, kag ginapahayag sang balang nga espiritu, walay conflict sa ilahang tulo ka persona. So naay, kung sa tawano nga bahin, naay pagpaangay sa matag usa. Ngano nga gitawag ni siya nga Elohim nga naay God the Father, God the Son o God the Holy Spirit? No? Tungod kay ang original ni ani nga Elohim, kay remember nga ang pulong nga Elohim is Hebrew, no? Kaning pulong nga Elohim is Hebrew. So dula kita nagabase sa Greek nga sa New Testament. Nga ang Elohim is plural. So, nagapadayag siya sang tulo ka persona. Kay nga no, tungod kay sa Old Testament, daghan sila mga Dios. Tanaw tadi sa utos na ako dami. Kani. Daghan sila Dios.
katong napulo nga kalalatan sa kwan, katong plagues sa Egypt, mga Diyos nila to. O gi-picture na ako ni sa Bible na akong arayri, no. O kani sa Exodus, o chapter 7, chapter 8, 9, kag chapter 10 og 11. Kani. So katong sa Nile River, even di siya, okay, di siya marotate pa. Sa Nile River nga na turn into blood, ang Diyos sang Egyptian dito is si Hapi, spirit of the Nile. Kag si Nom, buton sa pagpronounce ani, guardian of the Nile. Mo na ilang ginapadayag dito nga Diyos. Ambot on sa pag-pronounce, no, Kinam bana. Siyempre kay una, siyempre Exodus siya eh. Wala pa development sa ilang writing sa kwan, sa ano ni, sa Hebrew nga writing. Kay nga no, kay gatingala ko ba nga paano nila ma-pronounce ang word nga Yahweh, nga ginatawag nga tetragrammaton, nga 4 letters lang siya, tapos puros tanan consonants, nga walay vowels. Pero sa ilahan na ang lingwahe, no? So wala kita ikalalis din na. Kita lang ang nagka-problema kay ang siyempre lately karon naatay mga vowels. Pero samtang nagadagan ng panahon ang ilang mga alphabet na anay vowels pagkaulahi. No? So mo na ilang development. O kaning frogs pod, siyempre sa Exodus chapter 7 verse 25 hangtod sa chapter 8 verse 15. So hik ni siya, form of a frog ang ilang god, Egyptian god ni. O kaning sa verse chapter 8 verse 16 to 19, no, kaning lies og nuts. So kani siya perhaps attack on Egyptian priest, no. Wala naklaruan. Pero ining mga flies, apektado po ng Israel sini. So mo ni si Watchit ba o Watkit, no, a god who manifested himself as a fly. So kaning mga nahitabo nga plagues sa Israel, mga Diyos nila ni. Pero gipakita din ni sa Diyos nga ang ilang Diyos ilang gisalikway. Kay nga naman, may ba na nga mukaon ka nga naay frog sa imong kwan, sa imong atubangan sa pagkaon? Tapos may mga locust pa din eh. Sus, magpanong gani ning apan sa tuwa. Sus, pinakapisti jud, no? Kay siyempre kauno niya imong tanom, isa ra kaagi pa, no? Ang locust, no? So si Isis, goddess of life. Si Set, protector of crops. Pero wala may nahimo ang ilang mga Diyos sa pagprotect sa iyang crops nga pag-agi sang locust. Wala. So dili lang siya basta-basta nga hitabo nga katong mga plagues sa Israel basta lang gipadayag, no, kundi may purpose to nga sa pagpakita sa Dios sa ila sa ato nga mga kalalatan. Ginapakita nga ang ilang Dios dili makadipinsa sa ilang kagalingon kung dili ila pang gitabog kay makatag og piste sa ilang mga o sa ilang nga pagkinabuhi. Crops, Nile River naghimong dugo sa unsa man nga paggamit sang Dios sa nature, no, nga sa iya nga pamagi. Pero here comes the God of Israel nga naga-unite, Elohim. Ang 3 distinct personalities nga lahi nga persona, meaning to say lahi nga individual. The first person, which is God the Father, o another individual, second person, second individual, which is God the Son, o third individual, which is God the Holy Spirit. Pero wala siya naga-conflict. Tungod kay usa lang sila ka kinaiya.
So ang Trinitarian dire dili lang ni sulti nga sa huna-huna nga mga pagtulunan, no? Pero ang problema kay ang uban or halos nga mga theologians, no? Siyempre kay tungod kay makasulti ko nga tungod kay dili sila dispensational, dili sila ka-explain sa ilang mga ginatuhan nga nagasulti nga Trinitarian, and yet the way sila mag-explain is oneness. Ano ang problema lang? Nang sulti ba nga, do you believe what you believe? Dipinsaya ang imong pagtuluan, or else wala kay pagtuo sa dina nga pamagi. Paras karon sa pagkilala sa tatlo ka persona sang pagka Dios. Isa baga observe ko sa pras ng sa uban. Paano sila magsulti nga tinuod ang ilang pagsimba o kung ang ilang pagsamba or something nga pag-worship? Kung sa time sa pagsimba sa ilahang adlaw, wala man sila gasimba. So ginapadayag nila nga dili sila loyal or something nga tinuod ang ilang ginatuhan tungod kay wala sila nag-participate to what they believe. Ano ang problema? Paano ka makasulti nga tama kung ikaw mismo nag-disobey o somewhat nga wala ka nag-participate o di ka wala ang imong presence sa sinanga time sa pagsimba. So ang pagkilala sa Trinity mao ang pag-intindi o pagsabot sa pagtulunan nga Christology, sa pagkilala kang Jesus Christ. So mao na nga daghan ang mga reliyon karon nga sa pagkilala pertaining sa kay Jesus Christ of who He is. So makita naton nga naay mga reliyon nga nagasulti nga si Jesus Christ tao lang. Tapos napoy uban nga si Jesus Christ propeta lang. Napoy uban nga si Jesus Christ ginhimo tao siya nga ginhimo nga Dios, or si Jesus or ang Dios or ginhimo siya nga Dios kamo na gipangalanan siya nga si Jesus Christ. So daghan ang klase na nga mapagtuluan of their own nga mga ginatawag nga mga perception unsa man klase nga mga paghangop. Mano nga dapat nga sa pagtuon sa Trinity ato nang mga ginatawag nga ma-gauge, ma-determine sa pagtuon kung unsa si Jesus Christ nga ginatawag nga Christology. So kung may ara ka sulti pa niya nga if you are to love God and grow spiritually, you must understand the doctrine of the Trinity. Or else, mali ang imong pagkilala sa Diyos. Mali ang pagkilala sa Diyos. So makita nyo dyan sa pagtulunan nga ang Diyos Diyod mismo na o sa sulti sa Salmo nga buang-buang ang tao nga wala nagatuo nga naay Dios. Tanong nato di sa Romans chapter 1 verse 19. Romans chapter 1 verse 19. Book of Romans verse 19. Wala ra ba exemption sa Dios? Wala excuses o kung unsa man klase ng mga rason bahin sa pagkilala sa Diyos. Wala. Okay. Verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God has showed it unto them. Pinapakita na sa Diyos ang tanan. Remember nga, ang Diyos is omniscience. Wala excuses sa pagkilala sa Diyos.
nga pag-abot sa paghukom makasulti nga Ginoo wala mo man ko gipahibalo, wala mo man ko gipadungog, o Ginoo gitaga mo pa unta kog 1 hour, 1 week, 1 month, 1 year, years. Tani nakakilala pa ko sa imo og naluwas pa ako. Walay excuses sa Dios sa iyang judgment, kay God is omniscience. So naa na sa pribileyo or mga chances sa tao sa iyang kinabuhi nga dapat i-grasp dahil niyang opportunity for salvation sa pagkilala nga si Jesus Christ is God. Kag nag-budget sa atong mga sala, i-pay the penalty for our sins. Tapos he died physically, kag 3 days after na banhaw siya, he was resurrected. Kag 40 days after nag-ascend siya sa heaven, kag na-incision to God the Father. At that right time, kung dapat na-adyo ka dahil sa pagtuo or dili, sa verse 20, for the invisible things of Him, and from the creation of the world, are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Gipakilala siyang pagka-Diyos, so that they are without excuse. Wala excuses pag maghukom ang Diyos. Wala. So, gimpadayon na niya ang tanan. Halimbawa, sa nahibalaan ko sa time ni Abraham, mga Chaldeans na sila, mga pagano. Kaya lang si Abraham, nagatanaw jud siya sa pag-usisa, sa pag-search, nga naa-joy creator. Halimbawa, naay hangin, naay clouds, naay sky. Kung sa to aron, sa to apakaron, naay gravity. Hama ko mo nga naata sa ibabaw sa earth, di ta mo lagpot pagawas nga gawas sa gravity, nga ginamagnet kita na naa dinhi. Kay kung magawas kita sa gravity, nagalutaw na ta sa kawaan. Tapos naay kahanginan, di nimo makita, pero kumbaga pa nakita oxygen. Na, kung makadto ta sa doktor, sige tag gamit oxygen. Na, mahal ra ba oxygen? Pero ginatawag na siya nga common grace, free. So kana siya nagapadayag nga naay Dios. So sa pagpangusisa ni Abraham nga naay creator, nandito nagpadayag o kung nagpakita sa iya ang Dios. Mo na nga walay excuses. Samtang naay pribileyo pa mga chances sa pagkinabuhi. Nga pag-abot sa hukom, walay excuses. Na. Mao na ang abot sa paghukom, kay ang Diyos nagpadayag na. Halimbawa sa ginatawag nga hetism, na Ginoo tuwa man ko sa putok-putokan sa bukid, wala may radio, wala may TV, walay, so uncivilized, wala excuses din na. Kaya ang Diyos kinapakita na niya nga naihangin, naala na sa tao sa pagpangusisa, ngano nga naay mga butang nga ani. Then ang Diyos magpadayag na. Pero pag bisan pa na sa ginatawag nga mga high-tech, mga modern nga mga technology, pero kung dili siya diyon magtotoo, wala diyon siya chance for salvation. Wala. So ginapakita na sa Dios ang tanan sa unsaman nga pamagi. Remember nga dili gusto sa Dios nga naay usa ka tawo nga dili ma-save. Mao yun ang punto din na gusto niya ang tanan ma-save. So, ang Holy Spirit amo nagapadayag sang o kon sa pagpamatuod sa unsaman nga pamaagi. Mo na nga na ipagsabot yun sa ginatawag nga kamaturan. Kag kana siya
mapadayag pinagi sa pagtuo. Tanaw nato na yung 1 Corinthians chapter 2. Okay. Verse 10 to 12. But God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, the deep things of God. So, kabalod yun ang Holy Spirit, tungod kay usa sila ka kinaiya. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So sa ginatawag nga right motive of the heart, makahibalo jud ka kung unsa ang Dios. Makahibalo jud ka. Tungod kay naa kay Holy Spirit. You have the Spirit of God. Sealed ka. Indwelt ka sang balaan nga espiritu. Mao ganing kung sa Christian life pa, ang command din na is walk in the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. So dapat magkinabuhi gyud kita in the Spirit dinha sa balaan nga espiritu. So dili by the Spirit. Usay sa Bible na ang ubang nga translation is by the Spirit, no, dili kun dili nga in the Spirit. Sa double check tani sa English kay sus sa eskwela ko hate ra ba na ako ng English jud. Maka-express lang ko sa English, bahala na, pero salamat yun sa grasya nga sa pagtuon ni ani. Kaya ang ubang nga translation is by the Spirit. Beta na ako sa Bible. Kaya makita na siya sa Galatians eh. May Galatians chapter 5 verse 16. Verse 16. Tanaw daw sa inyo nga ubang nga translation. Kay sa NAS, New American Standard Bible, kani siya is by the Spirit. Okay. By the Spirit. 5:16. Galatians 5:16. Tanaw, sige daw, palihog daw. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo maging alipin ang hilig ng laman. Hilig ng laman. Alipin ang hilig ng laman. So, patnubay sa inyong sarili. Tama na siya. Pero dapat naa ka sa imuhang desisyon nga naa ka sa pagpatnubay ng Holy Spirit. Tanang ko daw dali lang. O, kani siya is in active voice. Active voice. Ba't pasabot nga in the Spirit? Active voice. Dili by the Spirit, which is passive voice. Okay. So, sa NASB, New American Standard Bible, abot sa ESV, by gyapon. Mao ni siya sa NASB kag sa ESV, English Standard Version, New American Standard Bible. So, kani siya is active voice. Okay, active voice. Tanang to daw sa uban nga translation. NIV 5:16, Galatians 5:16.
Okay, by the Spirit gihapon. By the Spirit. Well, tanaw-tanaw Galatians 5:16. There is a King James. Galatians 5:16. Kay nga naman, importante kay ni siya. Okay. In the Spirit din sa King James. Sa King James is in the Spirit. Kay nga no, kanisa is King James, in the Spirit. Dako kay ni sa importansya. Pero, however, sa interlinear is active voice ang gibutang. Dali lang. Tanong ko daw diri sa di na. Sige na lang. Kaya nga no, active voice, but pasabot, ikaw nga believer, ang magdesisyon nga naa ka in the Spirit. Ikaw mismo ang magdesisyon nga magkinabuhi ka in the sphere of God, the Holy Spirit. Naa ka sa pagpasakop sa balaan nga Espiritu. Kay nga no, kay kung maghimo ka og sala, wa ka na nagpasakop sa balaan nga Espiritu, siyempre ang responsibilidad, ang responsible sa paghimo nimo og sala, ikaw mismo. No? Excuse. Dili ta pwede ni mag kuan sa pulpit kay gamala. Ikaw mismo ang naay responsibility in the Spirit, that is active voice. Ang doer sang action is the believer. Dili ang Holy Spirit. Mao ning active voice. Kay ngano ang passive voice? Tawag nga by the Spirit. But pasabot nga ang Holy Spirit amo ang naghatag sa imo sa pagkinabuhi sa Christian life. Karon kung maghimo ka og sala, kinsa ang imong pasanglan? Ang Holy Spirit Kay ngano nga nakahimo man kag sala kung ang Holy Spirit mismo amo ang pugong o nagakontrol sa imong pagkinabuhi. So ang doer din is the Holy Spirit. Amo nang passive voice. But pasabot nga ikaw nga believer is receiver sa action. Karon magsulti ng 1 John 1:9 nga, if we confess our sins, but pasabot nakahimo siya og sala, kinsa iyang pasanglan? Ang Holy Spirit. Mao na nga tama ang King James sa sini nga bahin nga dapat mag-walk kita, magkinabuhi kita in the Spirit. In other words nga, we are responsible sa kada desisyon nato. Mali man na siya or tama, responsibilidad na nato kung unsang atong pagkinabuhi in fellowship to God the Holy Spirit. Ang relationship wala problema, permanente na, pero ang atong fellowship sa Holy Spirit temporary na. Kay nga naman, kay sometimes naa kita sa pagpakasala. So ang iyang illustration ana is mauni. Nakita in the Spirit of God the Holy Spirit, empowered by God the Holy Spirit, pasabot, filled by God the Holy Spirit. Pero sometimes nakita sa pagpakasala sa old sin nature. So, wala kita in the Spirit of God the Holy Spirit. Wala. Not. Pero kung dinhi, nakita sa pagpasakop sa bala ng Espiritu, but pasabot, wala, nagpakasala. Yielded to God the Holy Spirit. Pero once nga naghimo kitag sala, nga responsible kita sa atong desisyon, naa kita yielded to the old sin nature. Amo na nga sa paggamit ng 1 John 1:9, manumbalik din na kita, tapos sa Romans 6:13 nga naa kita yielded to God the Holy Spirit. We are dead to sin. Dead to sin. Nga kita responsibilidad sa ato ang mga desisyon. Mayara permi sa pagpasakop sa balaan nga Espiritu.
Okay? So kita, sulti ni Pablo, we walk not by sight, but by faith. Mo na atong pag kinabuhi, we walk not by sight, but by faith. Kaya na magoy tatlo ka pamagi sa paghangop, sa tawhano nga paghangop, na itulo ka pamagi. No? Maggusto kitag sa dili, dinhi kita nga bahin ang tao. Both believers kag unbelievers. Ang una niani is rationalism. Ang tao nabuhi o kung ang iyang mga paghangop sa mga butang, sa mga hitabo, naapirmi sa mga pagrason. Rationalism. Ba na ako'y uyuan ba sa kwan? Sa kahibalon ako sa Negros. Wala siya ka ng attorney. Tapos, ina siya, wa na siya simba, di man siya Katoliko, di man siya Protestant, or unsa nga dili ko sa seventh day. Ambot kon dili consider ang seventh day nga kuno Protestant, no? Kaning mga kwan, halimbawa Mormons, dili na sila consider nga Protestant. Appeal sila. Hindi, kay ang bot pasabot. Evangelism, di ba? Evangelism, Protestant, Katuan. Evangelism. Basta may kategory pa ito. Now, kung sa unsa man nga bahin, ina siyang akong uyuan, dili na siya ga simba, wala siya ga simba. Pero, kay ang Protestant, meaning siguro na kanang against sa Catholicism ba? Nagprotest. So, amot, unsa na nga ilang pagtanaw. Pero maulan niya. Pero once nga may, kay halos kada Domingo na i-debate sa plaza, sos, dito sa kwan, dito muna sa Negros. Walay may makadaog sa iya ba? Maayod siya magrason sa iyang pagka-attorney. Bisan kinsa may mga mongha dito, mga monks, no? Tapos siyempre ginatawag nga Protestante, unsa man klase nga Baptist, tapos may Katoliko. Walay kwan, dili makadaog sa iya kung sa ato pa winner jud siya. So isa ni ka butang sa bahin sa tao kaning rationalism nga ang iyang paghangop na apirmi sa mga rason apart from the authority sa Bible o kung mangitaw nga divine revelation. Ang isa ni ani is empiricism. Empiricism. Kani nga pagtuo o kung kani klase nga paghangop sa mga hitabo, ginabase niya sa iyang ability to see, hear, ang five senses ko naton, smell, taste, kag touch. So, kumbaga pa, kung sa pagtanaw, to see is to believe. So, dira niya ginabase ang iyang mga obserbasyon sa mga hitabo. Sa iyang makita, sa iyang kanang madunggan, ma-smell niya, taste or touch. Pero kita is by faith. Pagtuo ra jud. We walk not by sight, but by faith. But masabot sang pagtuo, dili mao ang talaksan sa imong system of paghangop o perception sa unsa man. Ang ginabasihan ni ani maong imong pagtuo, ang imong ginatuohan, no? Sa tuwa pa, kaning pagtuo ginabase niya ang mga hitabo o kung ang mga reality sa authority kag sa kamatuoran sang Dios kag sa iyang mga ginapadayag luwas sa tawhanon nga pamaagi. Mao na ang basehan naton permi, mao ang mga pagtulunan bahin sa Dios. Kay ginabase naton ang pagtuo, ginabase niya ang mga hitabo dinha sa authority kag sa kamatuoran sang Dios.
Remember nga nagatuo kita nga naay Dios, pero dili nato nakita. Sa isa ka butang nga naay creator. Nagatuo kita kang Jesus Christ, gawa po nato nakita. Kasi manong ginasulti nga bulahan katong mga nagatuo sa iyaha pero wala nakakita. Sila nga nakakita kay Jesus Christ sa iya nga time, pero wala sila nituo nga si Jesus Christ is God. Siyempre, kay isa lang si Jesus Christ magpakatao. So, maunang atong kinabuhi bilang Kristohanon. Nagakinabuhi kita pinagi sa pagtuo and it is true. Halimbawa kanang Hebrews chapter 11 verse 1. Tanong natong Hebrews 11 verse 1. Sige, unsa daw? Unsa verse 1? Confidence. Hebrews 11:1. 11:1. Ikaw patay. Ang big nasbi. Oh, may nasbi po din eh. Palataya ay pagtitiwala na nangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay. Pagtitiwala. Kay sa King James there is substance. Dinhi sa Nasbi is assurance o kon imong confidence, pagtitiwala, assurance, kasiguraduhan sa mga butang nga hindi nakikita. Things hope for. Ang ilpis dinhi is isa po na siya sa ginatawag nga kanang ginalauman mi jud, mga tinuod jud siya. Hope, dili ni siya sa English nga I hope so. So ang pagtuo is the assurance nga imong ginalauman or the evidence of things not seen. Assurance. Ang imong confidence. Remember nga kita nga mga Christians na kita ginatawag nga destiny. Na kita destiny. Dili lang nga murag laom lang nga halimbawa sa uban nga mga reliyon nga bago ka mapalangit hukman ka pa sang Dios. Kung naka-earn ka og good works nan mapalangit ka, pero og wa kay natiguman nga good works nan mapaimpierno ka. Walay paglaom din na, walay assurance din na kay hukman ka pa man. Pero kita ang imong paglaom din na pinaagi sa pagtuo kang Jesus Christ. Kaya ang atong assurance nga sa kaluwasan naa kang Jesus Christ. Kay ang good works is the work of the Lord Jesus Christ. Nga ang God the Father was satisfied, propitiation, contentment. Nga sa pagbayad niya sa ato ang mga sala. So walay good works nga acceptable, human good works nga acceptable to God the Father. Tungod kay ang ato ang good works is the product of the old sin nature. So ang good works lang din na nga nagidawat mao ang work ni Jesus Christ nga sa paghalad niya sa ato ang mga paghalad niya sa iyang kagalingon nga sa pagbayad sa ato ang mga sala. So di gyud ta kabayad sa ato ang mga sala kundi pinaagi lang kang Jesus Christ. So mao nang imong assurance. Mao nang pagtuo nga sa imong palabuton nga assurance, confidence sa mga butang nga hindi mo na kita. Pero na kay pagtulunan. Na kay pagtulunan. Mo na nga na kay assurance. Okay.
So di nila sa tataman kay magpadayon lang ta sa sunod sa pagtuon sa ginatawag nga Trinity. No? Ang nagapadulong kita sa divine essence. Sige, sa ato nga pag-close, mag-pray ta, no? Salamat sa Ginoo. Let's pray. Siya mo lang amahan, salamat kayo sa mga ginatag na imo sa amon nga sa of keeping moving on to be like Christ nga sa pagtuon sa mga pulong nagatag Ginoo sang assurance sa mga butang Ginoo nga mga palabuton nga wala pa namo nakita pero nagatag og kasiguraduhan. Gani salamat yun sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit sa pagpamatod ni ani as the revealer of the plan, no? Nga sa pag-enlighten sa mga as our divine teacher nagbisan Ginoo sa paghatag sa mong spiritual IQ kag spiritual understanding sa mga pulong kaysa amo ang pamaagi of our own capacity, ability, wala jud ko may ikasarang. Salamat yun sa imong grasya, sa imong ginaptanan, ginapasalamatan, sa imong gyapon ginasalig, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay.